Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Hati ang reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan hinggil sa nalalapit na paglipat ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Okay lang naman, wala namang problema. Move on na lang dun sa issue na yun. Disagree. Magnanakaw siya eh. Okay lang po dahil bayani naman po siya. May magandang nagawa po naman po siya sa atin. We disagree. I don't consider him a hero. Kamakailan lang, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kung gugustuhin ng pamilya Marcos na gawin ang paglipat sa ika-11 ng Setyembre kasabay ng pagdiriwang ng ika-79 na kaarawan ng dating Pangulo ay okay lang daw ito sa kanya. Sa isang Facebook post, nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Duterte si dating Senador Bongbong Marcos habang sa kanyang Twitter account ay tinawag niyang healing gesture ang desisyon ni Digong. Samantala, ayon sa isang kongresista mula Ifugao, hindi pa ito ang tamang panahon para mag-move on at bilang isang martial law baby na mulat sa mga naging irregularidad at pang-aabuso sa karapatang pantao sa ilalim ng rehimeng Marcos, mahirap aniyang makalimot. Siguro mas mahalaga yung legacy niya sa martial law eh. No? Na siya yung nagsulong nito, nawalan tayo ng mga kalayaan. Maraming mga nakulong, napatay, na-torture ng mga aktivista, mga human rights defenders, at saka yung pangungurakot. Ito rin ang pananaw ni Senator Francis Pangilinan na sinabi sa kanyang Facebook post na ang paglibing sa isang magnanakaw sa libingan ng mga bayani ay mas lalo lang paghihiwalay-hiwalayin ang mga Pilipino sa halip na pagkaisahin. Bukas naman si Pangulong Duterte na bigyan ng permiso ang mga tututol nating kababayan na gumawa ng demonstrasyon sa mga kalye kahit isang buwan pa. Catalia already began actively participating in university-wide programs. Gusto namin din makilaban at manindigan na sa pag-stop at pagpapetisyon, patuloy na pagpapetisyon ng pagburol kay Marcos. Ipagpatuloy natin ang laban and never again martial law, never again ang karahasan, never again ang kalupitan. Ang panawagan ko, hindi pwedeng ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Sapagkat yung pangalan nun, libingan ng mga bayani. So para sa mga bayani yun. Di ba? Eh si Marcos, mahirap siyang tawaging bayani. Sapagkat hindi lang naman siya sundalo. Peke nga yung kanyang mga medals. Sabi ng American government, peke. Sabi ni Bonnie Hiliego, may rest in peace, peke. So hindi lang usapin ng sundalo at hindi siya bayani. Paano siyang magiging bayani kung siya ay responsable sa pagpapatay ng libo-libong mga estudyante, mga guro, mga taong simbahan, manggagawa, magsasaka, mga Pinoy, mga Pilipino. Responsable siya sa pang-utos niya dito. Responsable siya sa enforced disappearances, sa torture, sa lahat ng karahasan. At hindi lamang yung karahasan laban sa Pilipino na gusto ang kalayaan. Responsable din siya sa pagnanakaw. We're having a petition for a TRO, by the way. Yes, yeah. Oh, we're going to file it, but we're still working on the TRO. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan. Presidents and soldiers. Huwag na muna yung iba. Marcos was a president. As a matter of fact, I voted for him during the first term. My father was with him. He was a cabinet member. So I voted for him. Marcos was a soldier. Sinabi lang ng mga kalaban na hindi totoo. But they never sabi, hindi totoo yan si Marcos, pwede yan. Well, you know, 5, 6, 7 tao magsabi, totoo, lumaban talaga yan. Pwedeng hindi nakapatay. Pero he was there to fight for his country. Okay na sa akin. Sundalo, pati presidente.
No, but I said I will allow his burial. Because definitely, he was a president and a soldier. Alin dyan sa daro, umili kayo. He is qualified to be buried there. Ang ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, go ahead. I will not. You can use the streets 1 month. I will tell the mayor, give him permanent permit. Wala nang... ayusin lang ninyo ang traffic. All that I would need really is people na gusto ninyo mag-demonstrate, go ahead. How many days? I'll give you a month. Bigyan mo lang kunti ang mga tao because your right to air your grievance, mag-demonstrate ka mo is a constitutional right. But that right is also subject to the rights of others, not of your liking or sharing your belief. So, demonstrate. Walang problema. Huwag kayong matakot. Sabihin ko sa pulis, hayaan mo. Now, you answer to the people. That will be my policy. Wala kang makitang military pati police. Go ahead. Just maintain the traffic. The police, mga traffic lang ano doon. I'll give you 1 month. Saan gusto ninyo? Luneta? Kasi para ma-reroute ko. Quiapo? Okay. But you answer to the people for the disturbance. Ako, pulis yan mo. Bumbiro pa ako dyan. Reserva ako ng tubig para sa sunog. Enjoy your right. You have it, but subject to the right of others. Pangatlong last na yan. No. I promised that during the campaign. One of the issues, baka makakuha ako ng boto. Ito. When I was talking to the Ilocanos, we are a divided nation. Out of 10, siguro 9 nagsisentimento. Only 1 hates Marcos. But that is not the point. The point is he qualified? Or has the family have that right to bury their father or husband because he was president of the Republic of the Philippines and he was a soldier at one time of his life. Anniversary? Yes. Birth anniversary. If the family, if Bongbong feels that it would be a fitting day to celebrate his birthday in the libingan ng mga bayani, so be it. It is the right. Because nag-go-signal na ako. Ha? Yes. Kanila ba yung patay, hindi man atin, hindi man tayo makialam? Handa na umano ang lahat para sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa Taguig sa Setyembre 18. Ito ang isiniwalat ng anak ng dating Pangulo na si dating Senador Bongbong Marcos. Ayon kay Marcos, sa katunayan ay sinisimulan na anya ng kanilang pamilya ang mga preparasyon para sa interment rites, kabilang ang pagbibigay ng military honors sa kanyang ama. Batay sa ulat ng pahayagang Philippine Star, sinabi umano ng senador na nagbigay ng go signal si Pangulong Rodrigo Duterte para mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating presidente. Kasabay nito, sinabi ni Marcos na inaayos naman ng kanyang kapatid na si Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang gagawing seremonya sa Ilocos dahil tiyak anyang magagalit ang mga Ilocano kung hindi dadalhin ang mga labi ng kanilang ama sa Sarat at Paway. Matatandaang matagal nang iginigiit ng pamilya Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo, ngunit mahigpit itong tinututulan ng mga iba't ibang sektor, kabilang na ang mga biktima ng martial law. You know, you have to unite this country. If you are now the president, you have to unite the country. You do not go there to divide people. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want the president buried there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain
a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Yung pagkakaibigan nyo ni Bongbong Marcos has something to do also with your decision? No. Hindi yan, that is the reality of governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos have nurtured this kind of sentiment. Someone has got to give. Ilibing mo na lang yan para tapos na. Total, ako, ganito pagpatay ng tao, wala na. For this country to survive the next, we have to unite the people. Sir, hindi ba magkaroon ng division, sir, kung ililibing? I don't think So sir, are you saying na parang it's about time to move on po? yan. You said it. It's time to move on. Kung sakaling manalo kayo, kukonsultahin niyo po ba sir yung mga martial law? Yes, of course. Paano sa kung sabihin nila na hindi sila pumapayag? Then I will use my judgment. Okay. I said we need to unite this country. Then I would submit it na sort of a consensus, hindi na plebiscite, hindi na legal. Then I would decide what is best for this country. I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Yang issue sa burial ni Marcos dyan sa libingan ng mga bayani, as long created a division amongst our people.